Isang nakamamatay na ulap ng polusyon ang lumamon sa London at kumitil ng libu-libong buhay. At noong dekada 20s, may mga kababaihan na araw-araw ay lumulunok ng nakakalasong radium habang nagpipinta ng mga numero sa relo. At sa loob naman ng 4 na dekada, pinanood lang ng gobyerno ang unti-unting pagkamatay ng mga lalaki sa syphilis at hindi man lang ginamot kahit mayroon namang lunas. Sa ngayong araw na ito sa Noel Polo TV, narito ang mga trahedyang itinago sa mata ng mga tao sa loob ng maraming taon bago tuluyang nabunyag ng publiko. Pero bago natin simulan yan, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Sanay na ang London sa hamog pero noong December ng 1952, dumating ang isang hamog na literal na pumapatay. 5 araw itong nanatili at ito ay makapal at puno ng lason mula sa usok ng nasusunog na coal. Sobrang dilim at kapal nito na halos wala kang makita kahit ilang hakbang sa harap mo. Sa loob lang ng ilang araw, mahigit 4,000 katao ang nakitil at ayon sa mas malalim na pag-aaral, maaaring umabot sa 12,000 ang totoong bilang ng mga biktima. Nahihirapang huminga ang mga tao, puno ang mga ospital sa mga pasyenteng may problema sa baga at puso. Alam ng gobyerno na may matinding problema pero minamaliit nila ang panganib. Halos walang binanggit sa pahayagan tungkol sa seryosong epekto sa kalusugan at mabagal kumilos ang mga politiko. Lumabas lang ang buong katotohanan makalipas ang ilang taon ng pag-aralan ng mga siyentipiko kung gaano talaga ito nakamamatay. Ang trahedyang ito ang nagbukas sa mata ng marami tungkol sa polusyon at nagbigay daan sa pagpasa ng Clean Air Act noong 1956. Pero noon, ang mga taga-London ay literal na nilason ng hangin nang hindi nila alam. Noong 20s at 30s naman, may kakaibang trabaho sa ilang pabrika at ito ang mga dalagang nagpipinta ng mga numero sa relo gamit ang radium paint para magliwanag sa dilim. Astig pakinggan pero ang radium ay sobrang radioactive. Pinaniwala sila na ligtas ang pintura at pinapayuhan pa na dilaan ang dulo ng brush para mas pino ang guhit at ang ibig sabihin, araw-araw silang lumulunok ng radium. Sa una, walang masyadong nakapansin pero di nagtagal, nagsimula silang magkasakit. Nalalagas ang mga ngipin at unti-unting nabubulok ang kanilang panga dahil sa radium jaw, isang kondisyon kung saan kinakain ng radiation ang kanilang mga buto. Alam ng mga kumpanya ang nangyayari pero pinili nilang manahimik para iwas iskandalo. Inabot ng ilang taon ang kaso at paglaban bago lumabas ang katotohanan. Ang laban ng mga Radium Girls ang nagbunsod ng malaking pagbabago sa batas para sa kaligtasan ng mga manggagawa. Sa loob naman ng 4 na dekada nagsagawa ang US Public Health Service ng isang nakakasuklam na eksperimento sa Tuskegee, Alabama. Halos 600 na black man ang sangkot at lahat may syphilis. Sinabihan lang sila na may bad blood sila pero hindi ipinaalam na may seryoso at nakakahawang sakit sila. Nang maging karaniwang lunas na ang penicillin, hindi pa rin sila ginamot. Sinadya ng mga mananaliksik na panoorin kung paano uubusin ng sakit ang katawan at kung paano sila nabubulag, nawawalan ng ngipin, tinatamaan ng brain damage at nakikitil ng walang kaalam-alam ang mga pasyente sa totoong nangyayari. Naipasa pa ng ilan ang sakit sa kanilang asawa at anak nang hindi nila alam. Lihim ang lahat ng ito sa publiko at mismong mga biktima sa loob ng 40 years. Natapos lang ang eksperimento noong 1972 nang may whistleblower na naglabas ng ebidensya sa media. Doon lamang napatunayan sa mga internal memo na alam ng gobyerno ang panganib pero pinili itong ipagpatuloy. Noong March 24, 1989 naman, bumangga sa isang bahura sa Alaska ang oil tanker na Exxon Valdez dahilan para magbuhos ng tinatayang 11 million galon ng crude oil sa dagat. Nalason at nabalutan ng langis ang mahigit 300 miles ng baybayin at tinatayang 250,000 seabirds ang namatay, pati libu-libong sea otter, seal at isda. Tuluyan ding bumagsak ang lokal na industriya ng pangingisda at libu-libong tao ang nawalan ng trabaho at kabuhayan. Sa halip na aminin ang bigat ng trahedya, sinabi ng Exxon na hindi naman daw ganun kalala ang spill at maayos ang cleanup, pero mabilis itong pinasinungalingan ng mga siyentipiko. Lumabas sa investigasyon na kulang sa training ang crew, wala ring pangalawang navigator ang barko gaya ng requirement sa batas at mabagal ang naging tugon kaya nakarating na sa dalampasigan ang langis bago pa nagsimula ang paglilinis. Matinding backlash at sunod-sunod na demanda ang hinarap ng Exxon na nagbayad ng $billion sa multa at gastos sa cleanup. Pero hanggang ngayon, may mga bahagi pa ring hindi lubusang nakarecover mula sa pinsala. Isang malagim na insidente naman ang nangyari sa Bhopal, India, nang tumagas ang tonelada ng nakalalasong gas mula sa pesticide plant ng American Chemical Company na Union Carbide. Kumalat ang nakakamatay na ulap sa buong lungsod at agad kumitil ng humigit kumulang 3,800 katao sa unang ilang araw. Libo-libo pa ang nagkaroon ng permanenteng pinsala sa baga, pagkabulag at mga sanggol na ipinanganak na may deformities
sa mga sumunod na taon. Tinatayang umabot sa 15,000 hanggang 20,000 ang kabuuang namatay, kaya't itinuturing itong isa sa pinakamalalang industrial disasters sa kasaysayan. Sa una, kapwa ang kumpanya at gobyerno ng India ay nagmaliit sa insidente, ngunit lumabas sa mga investigasyon na matagal nang may seryosong problema sa kaligtasan ng planta at binaliwala ang mga babala. Dekada na ang lumipas pero nananatiling kontaminado ang lugar at maraming survivor ang hindi nakatanggap ng sapat na gamutan o compensation. Ang Love Canal naman sa Niagara Falls, USA ay isang komunidad na itinayo sa ibabaw ng dating tapunan ng toxic waste. Noong 1940s at 50s, tinambak dito ng isang chemical company ang tinatayang 22,000 tonelada ng industrial waste bago tinabunan ng lupa. Makalipas ang ilang dekada, nagsimulang mapansin ng mga residente ang kakaibang amoy sa paligid at pagtaas ng kaso ng miscarriage, birth defects at cancer. May mga batang nagkakasakit ng hindi maipaliwanag at pati mga alagang hayop ay bigla na lang namamatay. Sa loob ng maraming taon, hindi seryosong tinugunan ng local at state officials ang sitwasyon. Hindi rin agad sinabihan ang mga residente tungkol sa lasong nakabaon sa ilalim ng kanilang mga bahay. Umabot lang sa pambansang atensyon nang magprotesta ang mga nanay at lokal na aktivista at hilingin ang masusing testing. Noong 1978, nagdeklara ng federal emergency si Pangulong Jimmy Carter at pina-evacuate ang daan-daang pamilya at gumastos ng milyon-milyon ang gobyerno sa cleanup. Ang insidente sa Love Canal ang nagtulak sa mas mahigpit na waste laws sa Amerika, pero para sa mga pamilyang naninirahan doon, huli na ang lahat. Noong April 2014 naman, lumipat sa Flint River ang water supply ng Flint, Michigan para makatipid sa gastos. Ang problema, hindi maayos na tinatrato ang tubig, kaya nalusaw ang lead mula sa mga lumang tubo at nahalo sa inumin ng buong lungsod. Sa loob ng ilang buwan, nagrereklamo ang mga residente tungkol sa masangsang na amoy, kakaibang kulay at masamang lasa ng tubig. Marami ring nagkakaroon ng rashes at nalalagas ang buhok. Pero sinasabi ng mga opisyal ng gobyerno na ligtas daw ito at OA lang ang mga tao. Natuklasan lang ang katotohanan nang magsagawa ng independent testing ang mga mananaliksik at lumabas na sobrang taas ng lead content sa tubig, na lubhang delikado lalo na sa mga bata dahil nagdudulot ito ng permanenteng brain damage. Idineklara ang state of emergency at nagsimulang magpamigay ng bottled water at filters. Sa huli, napatunayan na maraming opisyal sa iba't ibang antas ng gobyerno ang may alam sa kontaminasyon, pero pinili itong itago para iwasan ang mahal na gastos ng pagkukumpuni. Noong Marso 28, 1979 naman, nagkaroon ng partial meltdown sa nuclear power plant sa 3 Mile Island, Pennsylvania. Nagsimula ito sa tila maliit na problema, isang stock valve na nagdulot ng pagtagas ng cooling water, pero mabilis itong lumala. Habang umiinit ang reaktor, naglabas ito ng radioactive gases sa loob ng planta at lumitaw ang pangamba na maaari itong mauwi sa full-scale meltdown. Sa simula, parehong plant operators at mga opisyal ng gobyerno ang nagsabing kontrolado ang sitwasyon at minimal lang ang radiation. Ilang araw na nalito ang mga tao at may ilan na kusang lumikas, pero karamihan ay nanatili dahil akala nila ligtas. Sa mga sumunod na investigasyon, lumabas na parehong nuclear industry at ilang ahensya ng gobyerno ang nagtago ng impormasyon at minamaliit ang panganib para iwas panik, protektahan ang reputasyon at maiwasan ang malaking pagkalugi. Taon pa ang lumipas bago lumabas sa mga ulat kung gaano kalapit sa ganap na meltdown ang planta. Noong March 11, 2011, yumanig ang Japan sa isang napakalakas na lindol na sinundan ng dambuhalang tsunami. Tinamaan nito ang Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant, kung saan nalubog sa baha ang backup generators na kritikal para palamigin ang mga reaktor. Sa loob ng ilang araw, 3 reaktor ang tuluyang nag-meltdown at naglabas ng mapanganib na radiation sa kapaligiran. Sinabi ng gobyerno ng Japan at ng Tokyo Electric Power Company na mababa lang ang radiation at kontrolado ang sitwasyon kahit na sa loob ng planta ay mabilis itong lumalala. Nagsimulang magduda ang mundo nang matuklasan ang radiation sa tubig, pagkain at maging sa US West Coast. Sa mga independent investigation, lumabas na matagal nang may mga safety warnings na binaliwala ng TEPCO bago ang sakuna at mabagal din silang gumawa ng mahahalagang desisyon habang nagaganap ang meltdown. Paulit-ulit na pinalawak ang evacuation zone habang lumalabas ang mas malalang impormasyon. Pero sa unang yugto ng kalituhan, marami na ang nalantad sa mapanganib na antas ng radiation. Sa katunayan, itinago o pinatagal ng gobyerno ang pagpapalabas ng ilang data tungkol sa radiation leaks. Mahigit 150,000 katao ang lumikas at hanggang ngayon, mahigit isang dekada na ang lumipas, patuloy pa rin ang clean-up. Noong April 26, 1986, sumabog ang isang nuclear reactor sa Chernobyl power plant sa Ukraine
na noon ay bahagi pa ng Soviet Union. Itinuturing itong pinakamalalang nuclear disaster sa kasaysayan. Ang pagsabog ay naglabas ng napakalaking dami ng radioactive material na kumalat hindi lang sa mga karatigbayan, kundi pati sa iba't ibang bahagi ng Europa. Sinikap ng gobyernong Soviet na itago ang nangyari. Sa loob ng ilang araw, sinasabi nilang kontrolado ang sitwasyon. Pero nang tumunog ang radiation alarms sa isang nuclear plant sa Sweden, mahigit 1,000 kilometro ang layo, napansin ng ibang bansa na may matinding nangyayari. Noon lang inamin ng mga Soviet na nagkaroon nga ng pagsabog. Huli na nang lumikas ang libu-libong nakatira malapit sa planta, kaya marami sa kanila ang nalantad sa mapanganib na radiation. Ang fallout ay nagdulot ng pangmatagalang problema sa kalusugan, kabilang ang cancer at birth defects. Hanggang ngayon, nananatiling lubhang radioactive ang mismong lugar ng Chernobyl,